Hello guys and welcome to my channel. Ngayong araw nagluluto kami ng alaga ko ng mala. Isa siyang maanghang na pagkain na which is gustong-gusto ng mga Chinese to. Maanghang. So dito, pag bumili ka sa hawker center per grams yung ano niya, yung ano niya amount. I mean, like ilang gramo yung mabibilhi mo. Yun yung amount na babayaran mo. So, sa bahay kami nagluto. Mas makatipid kapag nagluto ka sa bahay. So, ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit nga ba maganda dito sa Singapore as domestic helper. Kung bakit siya magandang choice. Unang-una sa lahat, nandito ako for about 14 years na. So, nagsimula ako way back 2009, nung hindi pa sinilang itong nagluluto sa video na to. Nasa tiyan pa siya. So, nagsimula ako dito long ago na wala pang YouTube, wala pang Facebook, walang WhatsApp, as in, walang-wala, as in, grabe yung struggle that time. At saka, the time is 8 months pa yung deduction namin, magkano lang pa rin yung sahod namin noon. Pero sa awa ng Panginoon, so far after more than a decade na rin dito sa Singapore, maganda naman yung sahod niya at saka tumaas na rin yung dollar. So, why is it choose Singapore if you're a domestic helper na nagpaplanong mag-abroad? Kasi dito, unang-una is yung security mo, yung safety mo. Dito kasi bawal yung manakit, tapos bawal yung magutuman, at saka maganda yung environment. At isa pa, 3 hours away lang sa Pilipinas. So, gusto mong umuwi, mabilis lang. Lalo na ngayon, Iloilo, bukas na yung airport. So, kung halimbawa nasa Visayas area ka, mas mabilis lang. Sa Cebu, mas mabilis lang din. Tapos yung Manila, 3 hours lang nga yun. So, I can really highly recommend sa Singapore gawa ng dito rin hindi ka maho-homesick gawa ng every Sunday may off day kami dito. Unlike sa Arab country na madalang lang yung off day. So syempre bilang OFW na mawalay sa pamilya, pinaka-importante sa atin yung makighalubilo sa kapwa natin. So dito mas maganda gawa ng every Sunday nakakapag-communicate ka ng mga kapwa mo o OFW, lalo na sa mga Filipino dito, as in marami kang pwedeng tambayan dito. Tsaka sobrang linis dito at tsaka sobrang convenient yung aming transportation dito. And yun nga, isa sa pinaka-importante lang kasi sa atin bilang OFW is yung security. So, when it terms to security dito kasi, sobrang protected ka ng gobyerno. So, hindi basta-basta hindi ka pwedeng masaktan dito, hindi pwedeng nagutuman, at saka dapat may 8 hours na sleep ka. And so far, sa awa ng Panginoon, inabot ako ng 14 years dito. Ayun, ito na yung alaga na inalagaan ko since newborn. Marunong nang magluto. Ayan. So, pinaka-importante rin bilang OFW na tagapag-alaga ng mga bata, no? Isa rin yun sa pinaka-importante nating isipin ang dapat matuto sila at the end of contract. Sa umpisa, mahirap kasi syempre nag-a-adjust pa tayo. So, lahat naman na OFW nahihirapan pag umpisa. Pero sa kalaunan, na-adjust mo na rin yung sarili mo. Na-adapt mo na din yung culture nila, yung paano sila nagluluto. So, nung una, actually, nung nag-apply ako way back 2000, I think 2026. Actually, yung una kong in-applyan is Kuwait. Pero that time kasi, 22 years old pa lang ako. So, hindi ako pwede sa Singapore. Pero first choice ko talaga is Singapore. Kasi nga, alam naman natin nga, safety dito. Tapos, secured ka, maganda yung country, gano'n. So, una ko talagang choice is Kuwait. Pero, nag-back out ako, nasa agency na ako, nag-process na, gano'n. Until, inantay ko na lang talaga na maging 23 ako para makapasok ako ng Singapore. So, ayan, lately, eto na siya ngayon, malaki na, 15 years old na. So, plano na mag for good at maiwan ko na rin.